Church of the Living God, Christ is the answer. Tell every community, Christ is the answer. Tell every town, every barangay, every city, every province, and every nation, shout, Christ is the answer. Napakahalaga ang mga anak ng Diyos maging ilaw at asin ng sanlibutan. This is indispensable for all people of God, for all Christians purchased by the blood of Jesus, to show to the whole world that we have love and unity, so that the unbelieving world will finally believe and receive and accept Jesus as the Messiah, Jesus as the Christ, the Son of the living God, Jesus as the only Savior of humanity. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Africa. Over Australia. Over Antarctica. Over Canada. Over Europe. Jesus Christ, the begotten Son of the living God, is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tell the Church of the Living God, Christ is the answer. Tell every community, Christ is the answer. Tell every town, every barangay, every city, every province, and every nation, shout, Christ is the answer. Napakahalaga ang mga anak ng Diyos maging ilaw at asin ng sanlibutan. This is indispensable for all people of God, for all Christians purchased by the blood of Jesus, to show to the whole world that we have love and unity, so that the unbelieving world will finally believe and receive and accept Jesus as the Messiah, Jesus as the Christ, the Son of the living God, Jesus as the only Savior of humanity. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America.
Church of the Living God, Christ is the answer. Tell every community, Christ is the answer. Tell every town, every barangay, every city, every province, and every nation, shout, Christ is the answer. Napakahalagang mga anak ng Diyos, maging ilaw at asin ng sanlibutan. This is indispensable for all people of God, for all Christians purchased by the blood of Jesus, to show to the whole world that we have love and unity, so that the unbelieving world will finally believe and receive and accept Jesus as the Messiah, Jesus as the Christ, the Son of the living God, Jesus as the only Savior of humanity. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Africa. Over Australia. Over Antarctica. Over Canada. Over Europe. Jesus Christ. The begotten Son of the living God. Is Lord. All over the world. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tell the Church of the Living God, Christ is the answer. Tell every community, Christ is the answer. Tell every town, every barangay, every city, every province, and every nation, shout, Christ is the answer. Napakahalagang mga anak ng Diyos, maging ilaw at asin ng sanlibutan. This is indispensable for all people of God, for all Christians purchased by the blood of Jesus, to show to the whole world that we have love and unity, so that the unbelieving world will finally believe and receive and accept Jesus as the Messiah, Jesus as the Christ, the Son of the living God, Jesus as the only Savior of humanity. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Africa. Over
Hallelujah. O kitang tanan magadeklara, Jesus is Lord over Zamboanga del Norte. Hallelujah. May buntag sa tanan. Ingnon nato ato ang tapat. Excited na ko magadayig sa Dios. Excited ako magadayig sa Diyos. Pikas-pikas ingnon, excited na ko magadayig sa Dios. Excited ako magadayig sa Diyos. Hallelujah. O atong ideklara ang pulong sa Ginoo sa Ezekiel 36:25-26. Kitang tanan maga-declare, I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Hallelujah! Ang Diyos ang kaya mo transform sa itong mga tagsa-tagsa nga kasing-kasing o kinabuhi. Busa karon, ato siyang pagakantaan nga naay kalipay sa ato ang mga kasing-kasing. Glory to your name, Jesus! Hallelujah! Siglang umawit sa saling ng tungtungan, mindak sumayaw at ayo'y maglundag. Siya'y sambahin ng buong katapasan at isigaw ang kaniyang kabutihan. Kanan nga may ginhawa magakanta. Hallelujah! Sa saling ng tungtungan, mindak sumayaw at ayo'y maglundag. Siya'y sambahin ng buong kalakasan at inisigaw ang kaniyang kabutihan. Sa lahat ng oras, siya'y maaasahan. Ang pag-ibig niya ay laging mananahan. Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan ng Panginoon. Kaya ating ipagdiwang ang kaniyang kabutihan. Siglang umawit sa saling ng tugtugan, mindak sumayaw at ayo'y maglundag. Siya'y sambahin ng buong kalakasan, ating isigaw ang kaniyang kabutihan. Sa lahat ng oras, hallelujah, maaasahan. Ang pag-ibig niya ay laging mananahan. Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan. Kaya ating ipagdiwang ang kaniyang kabutihan. Wala nang ibang katulad mo. Wala nang ibang nahihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ibang katulad mo. Pwede ba nato ning iingon sa Diyos? Wala nang ibang katulad mo. Wala nang ibang nahihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ibang katulad mo. Atong iwagay-way atong mga kamots, puso ko'y ikaw lamang ang maghari
tagaan ta, o mahimo nga atong kasing-kasing nga putli atubangan sa Ginoo. Tungod kay kung putli ang ato mga kasing-kasing, ang Dios malipay sa matag usa kanato. Hallelujah. Kaya himuon nato nga kada adlaw, not only on Sundays, but every day of our lives, let us desire to have a pure heart before God and before people. Hallelujah. We bless your name, God. Oh, Jesus. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Ang likhain mo, Diyos, para sa pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan.
Jesus, dalangin ko'y mapalapit sa'yo. Dalangin ko'y, dalangin ko'y. Let's sing it from our heart. Atong kiningawiton nagikan sa atong kasing-kasing nga mapasalamaton. Na ito ang ating mga pag-ampo nga maduol diha kaniya adlaw-adlaw. Dalangin ko'y, dalangin ko'y mapalapit. Come on, sing out loud. Dalangin ko'y mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Ikaw ang dalangin namin, Panginoon. Ikaw ang dalangin namin, Panginoon, na mapalapit sa'yo. Jesus, 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 oh, we bless your name. Oh, dalangin ko, dalangin ko. Sing it from your heart. Dalangin ko, dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Yes, ito ang nais sa amin, Panginoon, na patuloy kaming mapalapit sa'yo. Hallelujah! Oh, we give you thanks, we give you praise. Salamat to Diyos. Salamat to Diyos. Salamat to Diyos. Yes, God. Ipasalamatan na mo, O Diyos, ang imong presensya. Tungod kay imong ngalan, O Diyos, gamhanan at dakila ka, O Diyos, mula noon at magpakailanman. Narito kami ngayon, O Diyos. Patuloy kaming magpapasalamat. Patuloy ka naming aawitan at pupurihan dahil sa iyo, O Diyos. Merong lakas, merong presensya, at salamat, O Diyos, as we come to you, God, with a grateful heart, with a thankful heart. Salamat, O Diyos. Manatili ka sa aming harapan, manatili ka sa aming puso, manatili ka sa bawat buhay na nandirito ngayon, O Diyos. We even thank you for the word that will be delivered today. Salamat for your triple portion of your anointing, O God. Bless mightily every word that will come out from the mouth of our messenger today. Let it be, O God, it will struck every corner of our hearts, that there will be transformation, continuing transformation, there will be deliverance, and there will be restoration of relationship sa iyong harapan, O Diyos. Relationship not just from everyone, but most, O God, sa iyong harapan. Salamat, O Diyos. Ito ang aming dalangin, O Diyos. Manatili ka sa aming buhay. Manatili ka sa bawat isa. At we choose to praise your name and we choose to bless your name, O God, because there's no one like you. At sa aming nasasalamat sa araw na ito,
Ikaw lamang, O Diyos, ang mahimaya. Ikaw ang among sentro sa among pagdayig, sa among pagpaminaw sa imong pulong, sa among pagbalik. Tungod kay ikaw ang naghatag ka namo og gininhawa. Ikaw ang naghatag ka namo gahom to overcome, O God, all these years, all the battles in life. Kulang pa, Panginoon, ang among pagdayig. At salamat, O Diyos, as we come to you today, we give you praise, we give you honor, we give you thanks. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God, mayong buntag sa tanan, no? Oras na po sa ato ang tithes and offering diana sa Ginoo. Mangutan ako, nganong mag-tithes man ta? Kay para pasalamat nato sa tanan nga blessings nga atong madawat gikan sa Ginoo. Ug ang ikaduha nganong mag-tithes ta kay para sa usab pud ni siya kapaagi para pagsuporta sa atong mga panginahanglanon sa simbahan. Ug ang ikatulo para atong mapakita ang atong pagiging mapasalamaton o pagkamatinudanon diana sa Ginoo, di ba? So kung atong iuli ang atong ikanapulo diana sa Ginoo, ingon siya diana nga iyang ibubo sa ang madagayaon nga mga panalangin sa ato ang mga kinabuhi. No, gipakita sa Ginoo kung unsa siya kamatinudanon sa atoa. Ingon diana sa Malakay 3 verse 10, dadang tibuok kay kapulo ngadto sa templo. Aron na dunay pagkaon didto. Sulayi ako og makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. So makita nato diri ang ang promise, no? Iyang ibubo sa ato ang mga panalangin kung magauli ta sa ato ang mga ikanapulo. No, dapat atong iuli ang 10%. Kung gusto ta nga atong masinati ang promise sa Ginoo. So karon akong giawhag ang tanan nga magauli ta. Amen? Atong hawiran ang atong mga sobre og magampo ta. Lord, daghang salamat sa kabuntagon nga imong gihatag sa amoa karon. Salamat sa tagsa-tagsa nga kinabuhi nga matinud-anon nga magauli sa ilahang ikanapulo ugad. Dawata kini Ginoo, daghang salamat sa panalangin nga imong gihatag sa matag usa. I-bless mo Ginoo ang mga lihok sa among mga kamot matag adlaw. Salamat sa mga panalangin. I-bless ang tanan nga magauli sa ilang ikanapulo Ginoo. Kining tanan Lord akong gitugyan ug akong gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Blessed be the God of our Father, the Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Hallelujah. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, thank you so much, God, today. We bless your holy name, be glorified and be magnified sa kada usana mo, Lord, nga naa diri karong buntaga. Salamat kayo, Ginoo, sa imuhang gugma o grasya, gimaya, nga imong gipatagamtam sa matag usa kanamo. Ning taknaa sa kabuntagon, Ginoo, among gipangayo, nga ang tanang mga pagtulunan, nga among madungog, nga niining orasa sa kabuntagon, Lord, tuguti, nga mutuhop kinis kiniladman sa among kasing-kasing, aron mahimo namo kini Ginoong tikanganan sa among pagkinabuhi, isip Kristohanon, dinhi niining kalibutan. Salamat kayo, Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. All right. So, balik ta sa ato ang team karong bulana. Now, breakthrough purity. Breakthrough purity. O ato ang gusto nako nga hisgutan nato ang taknaas kabuntagon. Nganong importante jud kaayo ang purity. Unsa ning purity? Pagka putli. Di ba?
Kining pagkaputli na to. Wala pa na, kuha na to ang slides. Okay. So, the importance of purity. Makita na to, ingano importante ang purity tungod kay, ingon diri, next slide. Purity is about aligning ourselves unto God standard. Gina-align nato ang ato ang kaugalingon diha sa standard sa Ginoo. Dili lang sa physical, dili lang sa lawas nun, kundi apil ang atong emosyonal o spiritual. No? Purity is the way of honoring God and live a life that reflects His holiness. No? Pag-honor sa Ginoo, ang purity, pagkamaputli. No? Ang pagkamaputli, ang pag-honor sa Ginoo o pagkinabuhi nga nag-reflect, nagpakita, nagpaila sa pagkabalaan sa Ginoo. No? So kita di ay nga mga Kristohanon, dapat magkinabuhi ta nga makita ang pagkabalaan sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. No? Mo nay ato ang paningkamutan nga makita ang pagkabalaan sa Ginoo sa kinabuhi sa kadausa nato. No? Ang atong lawas o kalag o espiritu kita do natay gihimo ta diha uba sa imahe sa Ginoo. No? We are created in the image of God. We are created as threefold being. No? Do natay lawas, dunay kalag, o dunay espiritu. Susama sa Ginoo. Ang Ginoo, langit no ang amahan, doon na siya kalag, doon na siya lawas, doon na po siya espiritu. So, gihimo ta, sumala sa iyang panagway. So, this is us. Pero kita, unique nga pagkagama sa Ginoo. Kay ang ato ang lawas, ato ang kalag, o ang ato ang espiritu, although threefold being ta, pero kada isa doon na unique individual, managlahi. Pero, kinahanglan, nga kanang tulo, ang atong lawas, kalag ug espiritu, kining tulo dapat maghiusa. Diba? Tulo dapat maghiusa. Diha sa pagkabalaan sa Ginoo. No? Kinahanglan nga maghiusa. Next slide. When our body, soul, and spirit living in accordance to God's standard, then you live a life that honors God. Kung ang atong lawas, kalag, ug espiritu kinabuhi, sumala sa standard sa Ginoo, and then nagpuyo ta nga nag-honor sa Ginoo. No, nagpuyo ta, nagkinabuhi ta nga putli diha atubangan sa Ginoo. Nganong kinahanglan ta magkinabuhi nga putli diha atubangan sa Ginoo? No? Nganong gikinahanglan? Dili man lang nga pagdawat nato sa Ginoo as Lord and Savior sa atong kinabuhi, sakto na? No, kinahanglan pa gyud ta nga magkinabuhi nga putli. Kinahanglan mga igsoon. Tungod kay ang Psalms chapter 24 verse 3 and 4 nag-ingon, Who can go up to the mountain of the Lord? Who can stand in His holy place? Only those who have clean hands and pure heart. The person who does not worship idols, the person who does not believe in lies. No, mo ni pangutahan na diri sa Psalms. Iyon siya, kinsa may makaadto sa bungtod sa Ginoo, sa balaang bungtod sa Ginoo. Kinsay makaadto sa iyang balaang lugar. Asa man ang balaang lugar sa Ginoo? Sa langit. No, ang balaang lugar sa Ginoo sa langit. Ganahan ta mo adto og langit? No? Naay teacher nagngutana sa iyang klase. Class, kinsay ganahan mo adto sa langit? Isa ang kamot. Daghan kay man ng isa, si Juan wa tawo ni isa. Ingon ng teacher, Juan, nganong di wa man ka ni isa sa imong kamot? Di ka mo adto og langit? Tubag si Juan, ma'am, gisugo pa manggug ko ni mama nga iniguli mo palit og isda. No? Hindi pa siya ganahan mo adto sa langit. Kita ba tanan ganahan ta mo adto langit? Oh, ganahan ta.
Pero, ang makaadto lang sa langit, kani mo ay maot nga balita para nato. Kay ang makaadto lang sa langit, ingon siya diri kadto rang dunay clean hands and pure heart. Limpyo nga kamot, o putli nga kasing-kasing. Na, lisura ana. Nganong dili man ta makabaton aning limpyo nga kamot ug putli nga kasing-kasing. Verse 4 na siya diri. The person who does not worship idols, o the person who do not believe in lies. No, sahay naapagyapon tay mga idols, mga igsoon. No? Bisan tuod mga Kristohano na tani, dawat na ta sa Ginoo isip Dios ug manluwas ato ang kinabuhi, no? Naagyapon tay mga idol sa ato ang kaugalingon. No? Sir, wala namang good. Sa among balay wala na gyud, wa nay mga kuan dito, wa nay mga estatwa, wa nay mga wala na. O sa inyong balay wala na. Sa imong kaugalingon, kumusta? Napakay mga idolo diha, napakay mga idols diha. Actually, mga igsoon na amo, ni sad truth nga, ako ang nakuan karon nga, hasta ako na, ngayo yung kong pasaylo sa Ginoo. Ko Lord, pasaylo agad mi Ginoo. Pasaylo ako, Lord. Kay usahay, mas matagaan pag yun namo ni, og dakong importansya kaysa nimo. No? Kay nga naman, unsa man ang idolatry? Ang idols, morning ang ngingon sa idols. Ang idols, kato mga butang, or mga tao, no, mga butang or mga tao nga gihatagan nimo og mas dako nga pagtagad, mas dako nga panahon kaysa Ginoo. So bisag unsa nga butang, bisag kinsa nga mga tao nga imong gihatagan og mas dako nga pagtagad kaysa Ginoo, gihatagan nimo og mas dako nga panahon kaysa Ginoo, maunang imong idol. No? Karon sa to ang panahon karon, unsa may butang nga gitagaan na to og dako kay nga pagtagad kaysa Ginoo. Cellphone. Di ba? Cellphone. Tanan, cellphone. Kaanag yung ko, Lord, pasaylo agad mi aning cellphone in taon nganong dili na mo ni magamit sa insakto. No, mas dako pa kaayo mi og panahon mag-scroll sa Facebook kaysa magbasa sa Bible. Na? Wala na ko ninaingon ganina sa first service. Ang mga Kristohanon kaniadto, early 70s and late 80s, makita nimo ang tao nga Kristohanon. Mailhan nimo, maglakaw sa dalan, mailhan nimo ng Kristohanon gyud na siya. Nganuman, dagko kayog Bible bit-bit. 70s, 80s, hangtod late 80s, makita nimo dagko kay mga Bible. Maglakaw sa dalan. Mga babae na ay shoulder bag. Ang sulod, dako kayo nga Bible. Dako gyud. No, katong dagko gyud. Wa mo kakita na ron, dagko gyud nga Bible. Naako ana sa una. Mao nay pangdadon. Pag nakita nimo, Kristohanon gyud na siya. Sa mga sakyanan, sa dashboard sa sakyanan, naa pa makita nimo na ay Bible gibutang. Pagka late 80s, hangtod late 90s o early 2000, ang mga Kristohanon, mga James Bond na. Unsay mga James Bond? Di na kayo nimo maklaro nga Kristohanon. Nagdalagya pog Bible, pero di nimo makita. Ngano man, ang mga Bible, nauso man tong Bible nga pocket size. Gideon. Maunay pang dadon, sodas bulsa. Di nakakaila nga Kristohano na siya, James Bond. Na, pagka early 2000, o hangtod karon, lisod na kayo i-identify sa mga Kristohanon o dili Kristohanon. Nga naman, parihan naman ng gibit-bit og cellphone. Wala na'y Bible nga gibit-bit. Diba? Kinsay na ay dalang Bible karon nga kanang libro gyud nga Bible muanhe diri sa atubangan tagaan ako 100. Bible gyud ha kanang libro gyud.
Bible gyud, libro gyud, dili naasa kuan. Dili tay. Bible gyud kani James Bond na ni. Na-appeal na ni sa James Bond. Praise God. Basahan na pirmi mong Bible tay ha. See? Kisa pa'y naadi ha. Wala na ko ihatag. Diday po, naapod. Di ba? Although tatay nakadala og Bible, ang uban naapoy nadala, pila ka buok. Pero mga James Bond na. No, pwede na iluklok bisan asa. At least nagdala gyud Bible gyud, hardbound. Kita gyud. Di ba? Usahay din na ang problema mga igsoon. Kay ang idols na to, imbes si God, ang Word of God mo'y magpalabi sa atong kasing-kasing, wala naman, cellphone naman sige. Cellphone naman atong bit-bit. Ang uban mo rason, namang god sa cellphone ako ang Bible, mo nang dili na ko magdala og libro nga Bible. Tinuod man. Siguro, imong cellphone na ay Bible, application nga Bible nakabutang. Pero, ang pangutana, sa usa ka adlaw, kapila nimo na abrihan ang application nimo nga Bible. Di ba? Mas nataga nimo og dakong pagtagad ang mag-Facebook, ang mag-YouTube, kaysa Ginoo. Nga naman, mo naman na imong idol. Mga igsoon, dili ta mahimong putli. Kay doon na tayo idol sa atong kagalingon. Samot na ang pagpamakak. Ngayon siya diri. Who does not believe in lies? Nausay, makapamakak ta. Kuan man to ka ng white lie. White lie. Lie pagyapon. Bakak ragyapon. White nga bakak. Butangan pa na itong color ang bakak, no? Now? And then gipamatud-an po ni siya sa Matthew chapter 5 verse 8. Ingon siya diha, blessed are those who are pure in heart. Blessed katong mga putli o kasing-kasing. Tungod kay sila ang makakita sa Ginoo. Na ganina akong pangutana, gusto ka mo adto og langit? Yes, gusto mo adto og langit. Karon, gusto ka makakita og Ginoo? Yes, gusto makakita sa Ginoo. Pero ang problema, pure ba ang imong heart? Putli ba ang imong kasing-kasing? Na? Kay ang makakita sa Ginoo, kadto lamang mga putli ang kasing-kasing. 1 Thessalonians chapter 4 verse 7 ingon siya, for God did not call us to be impure but to be holy. Wala tatawga sa Ginoo nga mahugaw apan gusto sa Ginoo, gitawag ta sa Ginoo nga mahimong balaan. Mo nay gusto sa Ginoo. Dapat mahimo tang balaan nga pagkatawo. No? Okay yung hala, kuyawa po ana, no? Pag Kristohanon ka, magnidawat ka sa Ginoo as Lord and Savior sa imong kinabuhi, nimo kang balaan. No? Sura. Lisod jud tinuod mga igsoon. Lisod kaayo mahimong balaan, pero maunay pagkatawag sa Ginoo sa atoa. Mauna si Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 1 nag-ingon, nagahangyo nato ingon siya, I therefore the prisoner of the Lord beseech you that you should walk worthy of the calling wherewith you are called. Kanang word nga beseech you mga igsoon, kabalo mo sa binisayaan na, ingon siya Apostol Pablo, ingon siya, ako isip piniriso diha sa Ginoo, nagahangyo ko kaninyo. Dili lang ni basta-basta nga hangyo. Hangyo lubo. Unsa nang hangyo lubo? Musugot ka og sa dili. Mauni siya imong buhaton. Wala ingon si Apostol Pablo, musugot mo sa dili, siya maglakaw mo nga worthy diha sa pagkatawag sa Ginoo sa inyo ha. Unsa may pagkatawag sa Ginoo sa tuwa? Gitawag ta sa Ginoo nga balaan. Abi na to o mga balaan, dito ra na sa langit. No, mga igsoon. Samtang naapata dinhi sa kalibutan, nagpuyo, buhi, naginhawa, gusto sa Ginoo, nga magpuyo ta nga balaan. 1 Peter chapter 1 verse 16, ingon siya, be holy for I am holy. Sa dapat magpakabalaan ka
tungod kay balaan ko, ingon si Lord. Diba? So lisod kayo, kada adlaw, nagpuyo ta, parihas na sa mga kalibutanon. Unayin, gitawag ta nga mga Kristohanon. No? Permi na ko ni madungog sa mga Christian nga mga organization, mga or daghan nga mga Kristohanon nga nadungog nako nga mag-ingon ani nga wala may balaan diri sa yuta. Oh. Wala may tao nga balaan diri sa yuta, makasasala man tatanan. Tinuod man. Kita tanan tao makasasala man ta. Pero kay nidawat man ka sa Ginoo, isip Dios ang manluwa sa imo ang kinabuhi, nya kay balaan man ang Ginoo, dapat magpakabalaan ka. No? Mga kauban ako sa trabaho sa una, ingon sila, kung balaan ka, di wala nakadirito, anak ka sa langit. No, mga igsoon sa tinud-anay lang. Kung dili ka balaan, diri sa yuta, dili ka makasulod sa langit. Yes. Kung dili ka magpuyo nga balaan dinhi sa kalibutan, inigpalaw nimo, dili ka makasulod sa langit. Nganuman, sa langit there is no shadows of darkness. Walay shadow sa impurity. Dili mo allow ang Ginoo nga dunay shadow sa impurity sa langit. Puro didto kahayag. Na kumusulod ka sa langit, nga dili pure ang imong kasing-kasing, magkaroon ka ng shadow. Dunay shadow na mabulabog sa langit. Uy, ngano man ni si Sabit na may shadow? Na nabulabog na. Ngano man ni si Freddy na may shadow? Nabulabog na sa langit. Dili pwede. Dali ra kay ka makita na matultulan ka na akay shadow. Ignon dayon ka nga hawa diri kay wala kay katungod diri sa langit kina kay shadow. There is no shadows of impurity sa langit, mga igsoon. No? Maunay atong hinumduman. Dili og dili musugot si Lord nga dunay impurity sa langit. Ang dawaton lang sa Ginoo dito sa langit kanang giingon sa Episo, without spot and wrinkle. Walay spot, walay wrinkle, walay kunot, putli. Mora na'y dawaton. Mo bitaw kanta na to ganina, pusong dalisay ang aking nais. Kay samtang nabuhi pa ta diri sa kalibutan, maunay atong paningkamutan nga mahimong putli ang atong kasing-kasing. Kay maura na'y dawaton sa Ginoo sa langit, putli nga kasing-kasing. No? So karon mga igsoon, buhi pa man ta, naginhawa pa ta, naapay chance. Naapay higayon. Samtang buhi pa ta din ning kalibutan, doon na pa'y chance nga magpuyo ta nga putli. Magkinabuhi ta nga putli dinhi sa ibabaw sa kalibutan. 1 John chapter 3 verse 3 ingon siya, and everyone who wants to be like Christ. No? Mga Kristohanon man tatanan diri, ni dawat man ta sa Ginoo isip Dios manluwa sa ato ang kinabuhi. Gusto ta nga mahimong parihas ni Kristo. Na karon, kung gusto ka nga maparehas ni Kristo, ingon siya, kinahanglan nga paningkamutan nimo ang imong kaugalingon nga mahimong putli sama ni Kristo nga putli. Putli man si Kristo. Unya kita tawgon ta nga mga Kristohanon, nya dili ta putli. Kung nakadungog mo sa istorya sa usa ka Hindu nga si Mahatma Gandhi, no? Ang iyang story, nagbasa siya og mga literature about Christ. And then ganahan kaayo siya. Ganahan na gyud ta siya mahimong Christian. Kay di man siya Christian, Hindu man siya. Lahi man ilang Ginoo. And then nakita niya nga nindot man ni si Christ. Good. Pero paglantaw niya sa mga Christians, lingo-lingo siya.
Mao ni mga follower ni Christ. Mas maayo pa man ko ani. No? Mo nang niingon si Mahatma Gandhi, I like your Christ, but not the Christian. Ngano man, nakita ni Mahatma Gandhi nga ang mga Kristiyano wala nagsunod sa kinabuhi nga gipasunod ni Kristo. Unya, tawgon ta nga Christian. Dapat kung tawgon ta nga Christian, nagkinabuhi ta sumala diha sa linya sa kinabuhi nga gihatag ni Kristo. Sa tawag sa ato ang kinabuhi diha ni Kristo. Unsa may tawag sa Ginoo diha sa ato Mahimo tang putli. Magpuyo ta nga putli. Magkinabuhi ta nga putli. Tinuod. No? Pero lisod mo na kayo, Sir Loy. Lisod kayo magkinabuhi putli din ni kalibutan Lisod bitaw. Sa tinuod lang. Lisod man. Wala na ko gibutang diha, pero ingon ang Biblia sa, I think sa Timothy, ingon siya nga, Timothy or Corinthians, sa limot ko, ingon siya nga, if anyone mo follow ni Christ, he must suffer much persecution. No? Ang tanan nga musunod kang Kristo, mag-anto siya sa daghang alantuson. Muna lisod kaayo, musubay sa dalan nga gipasubay ni Kristo nga balaan nga dalan. Lisod kay daghang mga obstacles. Kaya maghisgot ang obstacles, kanang mga babag sa atong pagpuyo nga putli. Daghan kay mga babag. Actually, tuloran ni akong gihatag diri. Kay sa kadaghan sa mga babag, o hisgutan na to tanan, mabtan ta gabi di ta mo human. So naitulo dire. Genesis chapter 3, verse 6 to 7. Ingon siya dire. When the woman saw that the fruit of the tree is good for food, it was attractive in appearance and desirable for making one wise, she took some of its fruit and ate it. Then she also gave to her husband, and he ate some too. O, di ba? Sa dihang nakita ni Eva, nga ang prutas, insa nindot kaunon. O, attractive. No? Attractive kayo, nindot og itsura. Nindot og itsura. Goy, magbantay kita ni. And desirable for making one wise. No? Diri mo sidetrack sa ako diri sa ubos. Ingon siya diri, she took some of the fruit and ate it. Sidetrack ko diri gamay kay ano. Ang naanda na to nga pagtulunan ani, nikuha si human gitintal si Eva sa yawa sa halas, human siya gitintal sa halas, ang atong pagtulunan nga nakatunan, nikuha siya og usa ka bunga dahil nipaak siya. Usa ra ka ingkit, di ba? So mao ra nay pagtulunan nga atong na kuan. Pero kani nga translation sa Bible ingon siya, she took some. Nagkuha siya og some. Usa ra nang some? Usa ra na daghan. Wa ta kabaloon sa kadaghan. Pero daghan, dili more than one ang iyang gikuha. And she ate it. Grabe, perti niyang kaon. Di ba? Nabusog siya, kaon siya, daghan kay iyang gikaon. Dayon, ayha pa dayon niya gihatagan iyang bana. Adto din siya sa iyang bana. Siya, dahil lami kayo, ni kaon ko ani dad, kanang gani. Dayon si Adan pod, wala na pod nagpangutan, asa na niya gikan. Nagkuha na pod si Adan og daghan siya. He ate some too. Daghan pod iyang gikaon. Diba? Now, sahay, dire kita sa pagkaon problema. No? Ang pinakadako kayo nga babag sa atong pagpuyo nga putli dinining kalibutan na unsa man, number 1, pagkaon. Oh, labi na mga pareho na kog lawas, kusog kay mga on, pero buyag. Mao gini babag. Kabalo mo, pagtuon ako ani, ngita ko timbangan, oy, timbang ko. Ginoo ko, Lord, dapat na magbawas-bawas na gyud ko. Kanya nagpasting man may, 2 meals a day ra. No gihimo pa na akong 2
2 meals a day ang fasting. Kay 1 meal a day naman ang fasting. Gihimo pa na akong 2 meals. Usa naman ka kilo ang nius-us. Kaya nga naman, grabe naman. Kusog man mo kaon. Di man na, one time. Mga igsoon, lisod kayo mag-reduce. Lisod kayo magpaniwang. Ayaw patakag pagkaon. Dirita, maone, dirita gitira sa kaaway, kasagaran, pagkaon. Bisag bawal na pagkaon, hala, hab-hab, kaya nga naman, lami. Maunang ang atong lawas, nagkabuang na intaon o pamugong. Daghan na tagipang bati. Kaya nga naman, nakakitag pagkaon, oh, lami kayo, Bisag bawal. Kaya nga no, masarap ang bawal. Mo nang diha tagitira sa kaaway, kasagaran. Number 1, pagkaon. And it makes us impure. Mo na'y makahugaw sa ato ang kaugalingon. No? Gibutang nga itong kahugawan ng atong kaugalingon dahil tungod kay natintal ta sa pagkaon. Number 2, nga mga babag sa ato ang pagpuyo nga putli, dinining kalibutan na, lust of the eyes. Nakita ni iba nga ang prutas attractive. Nindot kaayo. Uy, mga lalaki, bantayin tao ng atong mga mata. Mga babae, maupod. Pero less na kayo sa mga babae. Kining lust of the eyes, dili kayo na matintal ng mga babae, anak. Less ra na. Sa mga lalaki, Jud. Kusog kayo sa mga lalaki. Makakita og attractive. Guwapa. Naglibat-libat na ang mata. Na ako'y nadungog nga panultihon, nga mailhan nimo nga, kining last, kuan man ni, sa Bisaya, kaulag. Ang panultihon ako ang nadungog, yun siya nga, mailhan nimo kung ang lalaki, uwagan, pinaagi sa tinanawan. Ano man, pag ang lalaki uwagan, ang linantawan sa lalaki, mulantaw gani siya og babae, 45 degrees down. Mo na linantawan sa lalaki nga uwagan. So katong mga nakaatik, okay ra. Katong mga wakaatik, ayaw na. Sagdi na lang. Pag babae pod nga uwagan, ingon pod siya, mailhan mo ang babae nga uwagan nga babae. Pag mulantaw siya sa laki, from head to foot, down and back sa tunga. Balik sa tunga. Na siya mga uwagan nga babae na tinanawan. Last of the eyes, usay dirita mo problema mga igsoon. Dirita kasagaran wala ang atuang impurity. No? Nahinumdum noong ko nga karon lang ako ni nahinumduman tong sa Pampanga ko sa una, 1995. Na ako sa Pampanga. Nisakay ko og jeep. Dahil nakasakay na ko sa jeep, nakasakay na ko daan. And then nihunong ang jeep, na babae ni sakay, nga naka-miniskirt, as in ang miniskirt niya, as in nga, kita na yun ang kaluluwa. Kita na ang kalag. Unya, hipster, dirita, ang iyahang ko, mubo kaayo, ibabaw sa pusod. Gaatbang pagyud mi, nilingkod siya sa kong tubangan. Kung pwede palang manguros, Ginoo ko, Lord. Dayon, ang nakakuan pa yun kay, sige, sag-anak siya sinina. Then, ang iyang miniskirt, sige po nag-iana. Kadugayan, wala ko kaagwanta. Ingon ko nga, day, kung dili ka ganahan makita, ayaw pagsuot og inana. Naulaw ang babae ni Naog. Sige, murag nagpapansin. Sige, ana-ana sa iyang. Gasuot-suot, pagkaginana.
Ingko sa sunod, ayaw pagsuot og ginana. Usahay pod, makasala ang mga lalaki against mga babae. Di ba? The way you, inyong mga sinuutan. Mga lalaki pod, palayo. No? Last of the eyes, so say dirita problema, dako kaayo ni nga problema. Matthew chapter 5 verse 27 and 28. Have you heard? You have heard what was said. Nakadungog mo kung unsay gisulti. You are not to commit adultery. Dili ka manapaw. Pero sultihan ko kamo. Ang tanan nga nilantaw sa babae, nga dunay kaulag, lustfully, dunay kaulag, nakakomit na og adultery. Ha? Lisod kaayo ni ato mga mata, nang bantayanan kaayo mga igsoon. Basig asa-asa na nagliwaliw ang ato ang mga mata. Ha? Duhara may direksyon sa akuan. Duhara may direksyon sa mata sa lalaki. 45 degrees and 85. Naaragyod. Bantayan in tawon, mga mata palihog. Ikatulo nga obstacle sa atong ihatag karong nga atong diskasan karong buntaga, wrong desire. Mga wrong desire, mga dili mao nga mga pangandoy. No? Una nakita ni iba, ayan siya, nakita niya ang bunga, desirable for making one wise. So, uy, ninduta man day kaayo ni, no? Kay pag mukaon ta ani, mahimo tang bright. Kasi ganahan may mong bright ya. Wala na? Pwede ramang good. Pwede ramang good mag-desire ta nga mahimo tang bright. Ayaw lang tong wrong nga pagka-bright. Diba? Ayaw lang tong wrong. Mama ni siya nakita, ninduta di anino. Kasagaran sa mga babae na pod. Kini mga wrong desire, mga babae. No? Kaya mga babae, manggod, inconsistent ang tinanawan nila sa lalaki. Sa tinood anay, inconsistent. Nga naman, pag ang babae makakita og lalaki nga nitutok niya, pero ang nitutok niya nga lalaki, maot, unsay na siyang una-una, manyakis. Yaks! Manyakis na yun, kay maot man. Pero kung ang babae tutukan o gwapo, kiligon. Kagwapo niya. Wrong desire. Diba? Tinuod dili. Ang uban dili ka istorya. Kay mo'y binuhatan. Diba? Mga wrong desire. O sa ayuho na to ning ato ang mga desire niya sa to ang kasing-kasing. Basig dili na mao. And then mao na'y makapahimo na tong dili putli. Mao na'y makapahugaw na to diha sa atubangan sa Ginoo. Proverbs chapter 26 verse 12. Ingon siya, nakakita ba mo og tawo nga feeling unwise? Feeling unwise. Wow na do you see a person who is wise in his own eyes? Feeling niya sa iyang kaugalingon, bright siya, maayo siya, tanan, okay siya. Unsay giingon niya diha, there is more hope for a fool than him. Mas doon na pa'y paglaom ang buang kaysa niya. Basing na yung mga feelingon diha. Ha? Magbantay-bantay in tawon ta, mga igsoon. Basig feeling nimo bright na jud kay ka, feeling mo kabalo na yung katanan, feeling nimo, feeling lang. Pag inana nga feelingon na kay ka, mas naapay paglaom ang buang kaysa nimo. In tawon, maluoy ka sa imo ang kaugalingon. Na unsao man nato ni paglatas aning mga obstacles. Unsao na to ni unsao na to pag tikang ana nga mga obstacles. Number 1, stay awake. Pagmata, igsuon. Tanawa daw na imong tapad diha be, natulog ba? Kuhita ig na pagmata.
Uy, pagmata. Na? Stay awake aron malatasan nimo ning mga babag sa pagkahimong putli. Matthew chapter 26 verse 41. Ningon siya, all of you must stay awake. Kamo tanan kinahanglan magmata. Aron dili mo matintal. Ang espiritu willing pero ang lawas huyang. Mahuyang ang atong lawas, dali ra kay ta makatulog. No? Gamay lang kuan, natulog na ta. Muna maminaw tagpulong sa Ginoo, ayaw patulog-tulog aron di ka matintal. Di ka mahagbong sa kasalanan, ayaw patulog-tulog. 1 Thessalonians chapter 5 verse 6. So we should not be like those people who are sleeping. Oh, dili tama nagparihas ni adtong mga tao nga nangatulog. Kita mong tao nga nangatulog? Ha? Ayaw in tawag tulog-tulog day. Oh, bahalag katulgon. Bahalag gahikab-hikab nas katulgon. Ayaw yung tulog. Sa dili ta magparihan nila katong mga nangatulog. Apan kinahanglan magpadayon ta nga nagmata aron masayod ta makahuna-huna tag maayo kung unsa ang mga nanghitabo sa atong palibot. Di ba? Usahay wala na tay pakialam sa mga nanghitabo sa atong palibot. Wala na tay pakialam unsay nahitabo sa atong nasod. Wala na tay pakialam unsay nahitabo sa kalibutan. Ngano man, natulog na ta. Ang atong pagkakristohanon, no? Matod pa sa Tagalog, natutulog sa pansitan. Kristiyano nga, pero tulog naman. Diba? Kristiyanong tulog. Unsaon na to ni pag-angkon, kinini ang purity. Maangkon na to ang purity, Psalms chapter 119 verse 9. Ingon siya, how can a young man keep his way pure? He must obey the word of God. So maangko na to ning purity, mahimot ang putli nga Kristohanon dinhi sa kalibutan kung atong ampingan ang pulong sa Ginoo. Mao na mga igsoon, kada adlaw ampingan nato ang pulong sa Ginoo. Kapila ba ta nagbasa og pulong sa Ginoo sa usa ka adlaw? Di ba? Naay mga leaflets din na sa likod, ipanghatag na kadahuman og simba na nag-distribute ana o wala mo na distribute, tumduma din ha. Ngano man, naay mga guide din ha sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan naay pulong sa Ginoo diri sa ato ang kasing-kasing kay aron magpabilin nga putli ang atong pagkatawo. Psalms 119 verse 11, ingon si David, I have kept your word in my heart that I may not sin against you. Akong giampingan ang imuhang pulong diri sa akong kasing-kasing aron dili ko makasala batok kanimo. That's the way. Maunay pa maagi nga magpabilin kang putli. Ang pulong sa Ginoo tipigan nato diri sa atong kasing-kasing. Mga igsoon. Importante kayo na. Proverbs chapter 4 verse 23, ingon siya, above everything else, above everything, gawas sa tanan, guard your heart, for out of it flows the issues of life. Ba? Maunan ato ang daghan kayo taog mga kaikikan sa ato ang kinabuhi. Ngano man, nai-issue ang atong kasing-kasing. Nai-problema diha sa ato ang kasing-kasing. Ang tanan nga mga problema sa atong kinabuhi nga ma-encounter nato, gikan na siya sa ato ang kasing-kasing. Mao na nga ingon siya, bantayan nato. Sa Proverbs, ingon siya, bantayan nato ang atong kasing-kasing. Unsaon na to pagbantay sa atong kasing-kasing? Puno na to sa pulong sa Ginoo. Pero unsaon na to pagpuno sa pulong sa Ginoo? Ganit ta kahikap og Bible tibok semana.
Naminaw mo kung wali sa Sunday. Sunday ra? Sigurado ka ang imuhang napaminaw nga wali sa Sunday na hinumduman pa nimo na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kabalo mo mga igsoon, ang atong mga nadungog, atong nakatunan karon taknaa, dire, sa sulod. Inigawas na to, wala pa gani ta nakasakay og sakyanan para mo pauli, nalimtan na nato ang kadaghanan. Oh. 5% lang ang atong mabalon sa balay. Nabitaw to'y usa ka Kristohanon nga pamilya sila, dayon sa ilang pamilya dunay kakulian sa balay. So kinahanglan man gyud mo simba. So isa ra ka buok ani simba. Isa ra ka member ani simba, ang uban nagpabilin kay ilang hilot ang mga kakulian sa balay. And then kining isa ka member nga ni sa pamilya nga ni simba, naminaw siya sa pulong sa Ginoo. Pag uli niya sa balay, wala siya nag-expect. Ang iyang pamilya nagpaabot sa iyaha kay aron balitaan niya sila kung unsay pulong sa Ginoo nga iyang nadungog. Gipangutanan siya, dayon, unsa may simba, unsa may kuan dito sa simba, unsay mensahe, unsay wali. Tubag niya, nindot kayo jud ang wali ni pastor ganina. As in, nindot kayo. Unsa lagi? Na basta nindot kayo. Kung dito pala mo na, kanin grabe yun, ka-bless yun. Wala na. Wala na kayo rumdom, basta nindot. Diba? Mga igsuon, puno na to permi. Ang atong kasing-kasing. Pila ka book may mo reverse na to diya. Praise God. Hallelujah. No? Kay kung doon na kay, now, next slide, when we don't have the Word of God in our hearts, wala tayo panglaban sa kaaway. Kung kulang ta og pulong sa Ginoo diri sa atong kasing-kasing, wala tayo panglaban sa kaaway. Wala tayo ikaasdang. No, di ta kasukol. Gipamatud-an na ni Jesus. Mga igsoon, gipamatud-an na ni Jesus, Matthew chapter 4, verse 4. Sa dihang gitintal si Jesus sa yawa, mao ni iyang gitubag. But Jesus answered, it is written. No? It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that come out of the mouth of God. Every time, kada panahon nga tintalon si Jesus sa yawa, iyon siya, it is written. Mauni ang nakasulat, mauni ang pulong sa Ginoo. Nen karon, sa atong pagpuyo nga Kristohanon, dinining kalibutan na, unya dapit, inigawas na to sa simba, gitintal ta sa yawa. Unsa may ikatubag na to? Ha? Unsa may itubag na to nga it is written? Unsa may nakaritten? Basta, nasa Bible. Basta naanat sa Bible, manggod. Nakatawan ta si yawa na. Klaro kayo ni. Na? Gigamit ni Jesus. Kabalo mo, kinsay nakabaloan ni asa nakasulat. Nakadungog ka ganina. O, di ba? Gigamit ni Jesus ang word sa Old Testament. Deuteronomy chapter 8 verse 3. Mauning ni Asya. Ingon dito, man shall not live by bread alone, but by every word that come out of the mouth of God. Mana mga igsoon sa itong pagkinabuhi din sa kalibutan, aron magpabilin tang putli, kinahanglan magpabilin ang word of God sa ato ang kasing-kasing. Aron doon tayo ikaasdang sa kaaway. Every time nga tintalon ta sa yawa, doon na tayo ikaingon, it is written. Kabalo ba mo? Nga ginabuli ko, wala ko ni nasulti ganina sa first service. Ginabuli ko permi sa yawa. Sa dugay ng panahon, ginabuli ko permi. Unsay istorya sa yawa nako? Useless ka nga pagkatao. You are an insolent fool, an infidel. Dili ka kabalo mo provide sa imong pamilya.
Every time nga wala ko'y trabaho, every time nga wala ko'y income, maunay ginahunghong sa yawa nako. Wa kay pulos nga pagkaamahan. Di kakabalo mo provide sa imuhang pamilya. Dugay kaayo ko nag-antos, ana. Dugay kay ko nag-antos, pinaminaw sa yawa, nga ingon, ana. Kadugayan, itubag ko, yes, kabalo ko. But it is written. It is written. God is the God who provides. And He will provide all my needs according to His riches and glory. Hallelujah. Wa lang ko kabalo kung kanusa. Pero gibarugan ako na. Ignan ako ayawa, ayaw na ko remindi ana. Kabalo ko. Pero kabalo ko, I am the Son of God. And my God is the richest God above everything. Doon na kay ikabak, doon na kay ikasukol. Doon na kay ikaingon sa yawa, it is written. No? Mga igsoon, mao ni siya hinungdan nga nung ingon ni Joshua. Giingon dia sa Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of your mouth, but shall meditate therein day and night, and you shall observe to do everything that is written in it, then you shall make your way prosperous and have a good success. Insa kaning libro sa balaod, that is the book, the Bible, the book of the law. Ingon siya nga, kinahanglan dili nimo biya sa imuhang baba. Imo ni siyang i-meditate adlaw gabi. Basahon nimo adlaw gabi. Muna nangayo kog pasaylo sa Ginoo, Lord, pasaylo ako kay imbes ang Bible mo ay paklion kanunay adlaw o gabi. Facebook may ginapakli pirmi. Kala pasaylo ako, Lord. Ang kabalo ko, daghan na to diri. Mas daghan pa ang pakli sa Facebook kaysa YouTube kaysa Bible. Mao na usahay. Inigasdang sa kaaway, wa tay ikasukol. Muhagulhol na lang dayon ta dinha, duko, paalot sa kaaway. Kay nga naman, wala tay ikaingon, it is written. Mo nag-remindan ta sa Joshua chapter 1 verse 8. Nay ako ang kaugalingong translation ani. No? Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of your mouth, but shall meditate therein day and night, then you shall, that you may observe to do everything that is written in it, then you shall make your way pure. No? SLRV, Sir Loy Revised Version. Kuha ang kaugalingong translation. You shall make your way pure. Nga naman, pag ang pulong sa Ginoo mo ay naasi mo nga nauna o kasing-kasing kada adlaw, buntag o gabi, walay sala nga makapenetrate nimo. Walay temptation nga makapenetrate nimo. Kung tintalon ka sa yawa, doon na kay ikaasdang. Makaingon ka nga, it is written. Busa mga igsoon, sugod karong adlaw. Kabalo ko, daghan na to, apel ko. Muna nangayo na kong pasaylo sa Ginoo, Lord. Saylo adjod kay mas daghan pag yung anak sa Facebook kaysa Bible. Sugdan na to karong adlaw. Kung dili ta kabalo, asa magsugod, kuha mo leaflets dito sa likod na ay daghan diha. Pangayo mo ni Jackie o kinsa man na diha nagman sa likod. Pangayo mo leaflets na ay mga bersikulo diha guide. Gigayran ta. Diha sugod. Unya pag abot sa inyong balay. Uka Bible. Basa. Kung mahimo tibuok pamilya, way maglaag. Way maglaag diri sa ta kay Sunday pa man ron. Way maglaag. Ukab ta diri Bible. Basa. No?
We should have the Word of God in our hearts to keep ourselves pure. Hebrews chapter 4, verse 12. Mao ni siya. For the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword, piercing until it divides the soul and the spirit, joints and marrows, and it judges the thoughts and the intent of the heart. Mao ni siya mga igsoon. Nganong magpabiling pure ang ato ang kasing-kasing kung naay Word of God sa tong kasing-kasing. Kay nga naman, the Word of God is living and active, buki. Ug mas hait pa sa espada nga duhay sulab. Ha? Mudulot sa kainailadman o bahino niya ang kalagong ang espiritu, joints and marrows. Kining mga kabukugan na to, mga tulan, mga kabukugan, bahino na niya. And it judges the thoughts. Kani, it judges the thought. Ang atong huna-huna. Naghuna-huna pa lang ka og sala, kung doon ay Word of God sa imong kasing-kasing, gihuna-huna pa lang nimo, wala na. Nilayas na ang paghuna-huna nga sala. Mao bitaw na kasagaran, nakahuna-huna ta, naisala nga nahuna-huna, na-form sa itong huna-huna, and then nabuhat na to. Kaya nga naman, kulang ta og Word of God sa itong kasing-kasing. Pero kung naa Word of God sa itong kasing-kasing, puno ang itong kasing-kasing sa Word of God, gihuna-huna pa lang na to, wala na. Gihukman na. Ang atong kasing-kasing, dunay sa Tagalog pa, may binalak na masama. Dunay giplano nga dautan ng ato ang kasing-kasing, wala na. Plano pa lang na sa imong kasing-kasing, wala na. Kaya nga naman na ay Word of God na adinha. Dili matakdan. Na? Sa katapusan, conclusion, dunay practical steps to purity. Very practical. Upat ra ni. Upat. Number 1, study the Word. Tuni ang pulong sa Ginoo. Number 2, pray. Number 3, avoid temptation triggers. Number 4, renew your mind. Arita sa number 1, study the Word. Ayan diri 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study the Word, show yourself approved to God, a workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kabalo mo mga igsoon, nganong dili ta ganahan magtuon sa pulong sa Ginoo, kay huna-huna nato ang magtuon sa pulong sa Ginoo, kadto sila mga pastor. Kadto mga ministro. Sila ra to magtuon sa pulong sa Ginoo. Magwali ra man to sila, maminaw ra ta. Mga igsoon, kung Kristiyano ka, nidawat ka sa Ginoo, isip Dios ug manluwa sa imong kinabuhi, and then study the Word. Pagtuon sa pulong sa Ginoo. Nga naman, ang pulong sa Ginoo, ang Biblia, mauna siya ang atuang service manual. Mauna ang atuang guide sa pagpuyo dininiining kalibutan. No? Sama sa mupalit ka og sakyanan, kung mupalit ka og sakyanan, dili nimo basahon ang service manual sa sakyanan, paturatoy ra kag padagan diretso, pag abot sa unahan ni tirik, wa na kabaloon sa ibuhaton. Ang atong kinabuhi, the same thing. Naatay Bible, Word of God, service manual sa Kristohanon. Kinahanglan nimo na siya basahon, kay aron inigabot sa unahan, mapandol ka, kabalo ka unsay imong buhaton. Mao na siyang kinahanglan tun-an nato ang pulong sa Ginoo. Ingon siya diri that need not to be ashamed aron dili ta maulawan. Di ba? Dili ta maulawan. Ikaduha, pray. Matthew chapter 14 verse 38. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Di ba? Nang problema, maglisod man ta og ampo. Sa tinud-anay, daghan na to, way ampo-ampo. Pag mata pagkabuntag, bakod, diretso, kung sa'y gamon ni Udi, ala, unsa na lang.
Ano ampo? Bali po ka Sir Loy, oy. Nagampo, bayapod, katulo pagani sa usa ka adlaw. Oh, pamahaw, paniud to, panihapon. Lord, thank you for this food. Nanara. Nganong dili kakabalo mo ampo? Kay wala man kakabalo sa pulong sa Ginoo, so wala kakabaloon sa imong iampo. Connect no? In-connect. So aron nakabalo ka mag-ampo, basa ka sa pulong sa Ginoo. Then pagbasa nimo sa pulong sa Ginoo, nagtuon ka sa pulong sa Ginoo, and then mag-ampo ka. Di ba? Sayon kaayo, simple. Ikatulo, avoid temptation triggers. Kanang mga naka-trigger sa ato ang mga temptation, atong likayan. No? Proverbs chapter 4, verse 14 to 15. Do not set foot on the path of the wicked and walk in the way of evildoers. Avoid it. Do not travel on it and turn it and go away. Turn from it and go away. No? Lapas lagi ko sa oras ron. Hallelujah. Likayan ang mga nakatrigger sa temptation. Kung kusog ka mukaon, paglikay sa pagkaon, aron di ka matintal. Kung ang weakness nimo ay muhang mata, lantas mga babae, ala pagpiyong. Tarungan na imong mata diha. Tarungan na. Likayan ang mga tentasyon. Tukso, layuan mo ako, pero ikaw mo'y nipaduol. Likaye ang mga nakatrigger diha sa tentasyon nimo. Last, renew your mind. Romans chapter 12, verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may know what is that good and perfect will of God. I-renew ang atong hunahuna, baguhon ang atong hunahuna. Unsaon pagbago sa atong hunahuna? Pinaagi gihapon sa pulong sa Ginoo. Dili mabago ang atong hunahuna kung wala ta nagtuon sa pulong sa Ginoo. Connect gihapon sa number 1. Diba, mga igsoon? Study the Word. Aron magpabiling putli ang atong pagpuyo dinhin ining kalibutan, isip mga Kristohanon, punon nato ang atong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Malikayan nato ang mga pagsulay. Doon na tayo ikaasdang sa kaaway o makaingon taniya, it is written kung tintalon taniya. Mga igsoon, sugod karong adlaw, atong bag-uhon ang atong hunahuna ug atong kasing-kasing. Paningkamutan nato nga magkinabuhi ta nga putli dininiinan kalibutana samtang buhi pa ta. Aron madawat ta sa Ginoo didto sa iyang gingharian inigabot sa panahon. Amahan na mo langit nun, salamat kay Ginoo ning taknaas sa kabuntagan. Salamat sa gahom sa imuhang pulong. Salamat kayo, O Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan sa among kinabuhi. Mahimaya ka, Ginoo. Tuguti ang tanan nga mga pagtulunan nga among nakatunan karon. Lord, mao kini mahimong giya sa amo ang pagkinabuhi isip Kristohanon dinhinining kalibutan na kada adlaw nga tanan. Salamat kayo, O Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan sa matag usa. In Jesus' name, amen and amen. So, may buntag sa tanan. So, oras na para sa toang second offering. So, kaning second offering no kay usa ni kahalad nga dili lang financially but also halad ni sa gugma og pakig-uban nato kay kanitong offering karon kay ihatag nato ni sa pamilya ni Kuya Marianito Tagana no nga bag-o lang ni biya diri sa kalibutan. So ingon sa buhat 20 verse 35, mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. So sa panahon sa kasubo, importante kaayo na magtinabangay ta kay kuan man ta dire family. So pinaagi sa tong halad no nga mapakita nato nga naa kita para kanila og dili sila nag-inusara sa ilaang gibati. So maghatag ta nga malipayon og kanang gikan sa tong kasing-kasing kay og
kanang andam na tano na maghatag sa tong offering, magampo ta. Ginoo, daghang salamat sa grasyang na imong gihatag. I-bless nimo ang tanang kamot nga maghatag silang offerings ug palig-una ug tabangi ang pamilya nga nagkasubo ug hatagi sila og kalinaw ug kusog matag adlaw. In Jesus name, amen. Hallelujah! Manindog ta sa pagdaig sa tumbuhi nga Dios. Indeed, ang pulong sa Ginoo ang kanunay natong pagadadon para adunay kausaban, adunay purity nga mahitabo sa atong mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Amen. Let's praise the name of the Lord. Atong pagadaig na tumbuhi nga Dios. Come on. Atong pakpakan, atong isayaw ang ato ang mga tiil. O maghahatag tagpasalamat sa iya. Masasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubuni pagkat kalungkutan ko'y iyong pinamit, kakalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Kalungkutan ko'y iyong pinawit, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubuni pagkat kalungkutan ko'y iyong pinawit, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Adunay kalipay sa ato mga kasing-kasing, kay ang Dios ang maghahatag nato og kaputli sa ato mga tagsa-tagsa nga kaugalingon. Sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak. Sumigaw sa galak. Sumigaw. Hallelujah to your name, Jesus. We praise your holy name. Oh, be glorified, Lord. Yes, hallelujah. Lord, salamat o God sa adlaw ng ginhatag sa amuha. Salamat o God na imo mong gihatag og protection na nakaanhi mi diri o God. Lord, salamat o God na naami diri na para magsimba sa imuha. Salamat na naami diri para magdayeg sa imuhang ngalan o God. And Lord, salamat sa imong preacher. Salamat o God sa wisdom, sa nimo ginhatag sa iya, sa kusog ug sa guidance God. And Lord, we pray God that na imong iuli ang kusog niya na gamit o God. And Lord, salamat Ginoo na sa kining pulong na amo nadungog karon na God. Lord, I pray o God na maghahatag niyo og kabag-uhan sa amuhang kinabuhi, Lord. And Lord, we even pray sa life sa among pastor. Salamat o God. We pray na ikaw mga padayon o kuyog sa iyaha o sa iyang pamilya, God. Lord, we pray that you continue to provide sa ilang tanang pangangailangan na dili sila magkulang, o God. Lord, bless and protect the Venegas family, O Lord. And Lord, sa tanan na adiri
na ikaw mag-bless sa tanan o God, o mag-protekta ka na mo God na sa mong pag-uli karon na maabot mi sa mong mga balay safe and sound, O Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. Happy Sunday! Life group na po!